na sa kabilang linya na natin si Arya Lea, the ambassadress of OFW in Gimba, Nueva Ecija. Mga OFW may problema, no? Sa kanilang mga amo sa iba't ibang location. Balita mo, Arya Lea, pwede bang pakipost na? Sige, sa Barangay Subul, bining kabibigay lang ng DA nung isang linggo. Tinanim ng magsasaka, hindi tumubo, na inis yung magsasaka. Ayan. Ayan, Lea, balita mo yan. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Hindi tumubo ang mga binhi na galing sa Department of Agriculture. Ito ang inahing ng magsasaka na si Ginoong Joel Choco mula sa Barangay Subul, Gimba, Nueva Ecija. Ayon kay Ginoong Choco, nakatanggap siya ng 7 bags na variety ng palay na triple to na nito lamang Biyernes, Mayo 17, taong kasalukuyan, para sa 4 na hektaryang binubukid niya. At dahil naihanda na ang pagpupunlaan kung kaya't nagsimula na siyang magbabad sana ng mga binhi. Ngunit nagulat siya dahil maitim nang mabuksan niya ang bags nito at may halo pang mga lupa-lupa ang binhi ng inbreed na variety na nakuha niya. Sinubukan niyang magbabad ng tig-isang tabo. Ngunit kalaunan ay nadismaya siya dahil hindi tumubo ang mga ito. Kung kaya't napilitan na lang siya na bumili na lamang ng panibagong binhi na triple to na 40 kilos na nagkakahalaga ng 1,650 kada bags. Ating napag-alaman din sa mangilan-ilan na mga magsasaka dito sa Barangay Subul na mga nakatanggap ng binhi na inbreed na hindi nga tumubo ang kanilang mga binhi na mula sa Departamento ng Pagsasaka na may petsang nakalagay sa bawat sako na October 14, 2023 at October 15, 2023 kung saan ito ang petsa ng pagkakaani nito. Kung ating matatandaan, taong 2020 nang may mga magsasaka ding nagreklamo hinggil sa mga binhi na hindi tumubo at mabaho ang amoy nito nang maibabad at kahit ilang beses na pinalitan ng tubig ay may amoy pa rin. Kung kaya't ang tanong ng mga magsasaka ngayon, paano daw kung walang pambili ng binhi? Papalitan daw ba ng DA ang mga hindi tumubong binhi? So ito pa ang inyong Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Yung inbred mismo ang hindi tumubo. Diyan sa Barangay Subul, mas marami ba ang naibigay na inbred sa mga magsasaka na gustong magtanim? Ang natanggap ng Barangay Subul na inbred ay 71 bags lang. Oo. Eh, marami-rami din yun. Di ba sa isang hektarya is dalawang kaban? Yes. Ano po? Sa isang hektarya, 2 kaban yung provision, di ba? Yung binibigay. 20 kilos bawat isang bag. Oo, sa kaya? isang hektarya, 40 kilos. 40. Oh, lahat ba? O ito lang si Choco ang may mga napagtanungan tayo kanina, may mga nag-usap-usap dito na mayroon ding mga tumubo, pati na nga rin yung sa akin kasamang G, hindi rin tumubo. Oh, talagang may problema sa seeds. So hindi isolated case. No? Yung isa lang out of 71 na bags ay isa lang. Parang gano'n, no? Isang magsasaka lang yung bakit na mabaho? Saka nakita ko doon sa sako, bakit galing sa Bulacan? Opo, galing sa Bulacan, yes. At ang petsa ng pagkakaani nito ay October 15, 2023 at October 14, 2023. Doon inani. Opo. And ang tanong nga, bakit ganon? Yun nga, kaya mainit ang ulo nitong... Bakit maitim at bakit mabaho?
Yes, maitim. Kaya nga, kasamang G, naghahanda na sana itong mga magsasaka dahil nakaabang na ang kanilang pagpupunlaan. Kailangan na nilang magsabog. Ay hindi naman tumubo yung mga binhi. Kaya mapilitan silang bumili. Kaya kanina din sila kay Piles Valdez, bumili na rin po ng binhi. Wala siyang magagawa dahil sasapalaran na daw kaysa mahuli sa pagpupunla. Oo. Nakarating na ba yan kay Kapitan? Yung problema, Yun po Kapitan ang na ating Martinez. aalamin dahil kung mapapalitan ba ng DA dahil unfair naman, nagbibigay nga sila ng ayuda para makaluwag-luwag sa mga magsasaka. Pero kung ganito rin lang naman na hindi tutubo at hindi nga tumubo, mapipilitan pa rin silang mag-provide ng sarili nilang mga bini. Paano nga daw kung walang pambili, kailangan pa nila ng gasolina, krudo, para nga sa patubig. Oo. Dito sa atin, ang daming mga rice grower di ba? Na pwedeng pagpipilian lang nila yun Yung may sino yung mga magagandang binhi para sa sa 222. Di ba? So yan lang namang yung 222 lang naman ang may problema. Yung mga hybrid. So far, kasamang G, wala pa tayong natanong tungkol sa hybrid. Basta itong mga inbreed na nakuha, hindi tumubo. Okay, sige. Maraming salamat at sana makarating yung report mong yan, Arielea, sa Department of Agriculture. Hindi lang dito sa sa Gimba, kundi sa DA National. Yung problema na yan. Sana nga sana nga dito sa darating na sa sunod na linggo sa mga makakakuha ng hybrid, sana nga tumubo lahat kasi talaga namang pahirapan kung pati hybrid hindi tutubo. Okay. Sige. Maraming salamat. Yes. Bago ko magpaalam kasamang G, babati ako ng isang masigabong happy birthday sa aking sister-in-law na nagbe-birthday ngayon na nakasalukuyang nasa Maynila, si Maciel Valdez Serion. Happy birthday, Mox. At sana mabusog mo kami. Magpapansit bato ka daw. Si nanay, siguro magluluto ng pansit mamaya. Kaya kung siguro pag uwi namin mamaya ni Kuya Onin, may pansit na maaabutan si Kuya Onin. Wow, pansit ba to? Yes. Yung galing ng Bicol. Walang pansit ba to? Pansit ginba. Gusto ko yung pansit ba to? Wish mo lang yun, wish mo lang. Wishful. Okay. Oo. Sige. Okay.